So, ito na yung detailed, explain ko per module and kung bakit siya gano'n. So, ito yung course ko. Sa mga hindi nakakaalam, nagtuturo po ko ng EA development and quant analysis. EA development meaning tuturuan ko po yung mag-develop ng robots for algo trading, and quant analysis kung paano ba talaga i-analyze ang performance ng isang robot. So, ayun po yung focus ng course natin. So, okay. So, module 1, wala lang naman yun. Introduction lang yon. So, module 2, mag-i-start na tayo ng ano bang different types ng indicators. Kung ano nga ba yung mga ano ba tawag kapag nasa chart? Ano bang tawag kapag may sariling window? Ano bang tawag kapag ilang buffer ang binibigay? Ano ba, alam mo yun? Yung mga tawag doon, mga basics baga. Of course, yung techniques, kung paano mo ma-identify yung strategy. So, paano nga ba sinusulat ang cross above, cross below, oversold, overbought, divergence, ganun. Paano nga ba sinusulat yun in written form? Kasi kung nasulat mo siya in written form, madadalian ka na kasing i-program yun. And to be honestly, hindi naman talaga kailangan ng malalim na programming understanding yung ano. Kailangan mo lang talaga yung parang you need to write like a programmer. Napakasimple lang naman. Kayang-kaya niyo yun, di ba? Tinuturo din naman. Tapos, structure of an e-expert advisor. So, tuturo sa inyo kung ano nga ba yung itsura dan dapat ng isang expert advisor, di ba? So, hindi lang naman yun na random na pinoprogram, may sinusunod tayong structure niyan para at least maano tayo, di ba? Of course, MT5 familiarization, siyempre MT5 tayo. So, every EA dapat should be, nagagamitin mo, ikaw personally, should be on MetaTrader 5. Kapag wala siya sa MetaTrader 5, meaning hindi kasi na-test ng maayos yon. So, huwag mo nang subukan. Ayun. Tapos, of course, yung backtesting panel, tuturuan ng basics lang nung backtesting panel muna. Kasi I know na hindi pa naman magagamit masyado sa Module 2. Etong Module 3, ito yung medyo madami-dami. Ito yung, syempre, papamiliarize tayo sa block. Ang gagawin natin is block programming, which is not coding, which is not writing ng codes, which is ang gagawin doon is block. Pagko-connect-connectin natin yung mga blocks and titignan natin kung ano ba yung logic nung susubukan nating i-translate yung logic nung EA, logic ng strategy through blocks. Yun para nakiki-visualize din, di ba? Tapos syempre, some programming basics like constants and variables, which is napakadali lang, kayang-kaya intindihin yun. Naintindihan mo nga kung saan yung chok tsaka FBG tsaka naintindihan mo nga lahat ng yun. Diba? Ito madali na lang to sa inyo. Okay, so syempre, developing ito, mga sample EAs na to. So, napakadami nitong sample EAs. Actually, puro sample EAs na to lahat sa mga susunod. So, of course, we start at the very easy. So, yung one indicator muna na on chart. Tapos, syempre, yung kapag subchart, iba rin kasi, di ba? On chart, subchart, yun yung types ng EAs types ng indicators di ba? So, tapos, susubukan natin pagsamahin, di ba? Pagsamahin yung dalawang indicator, di ba? Na dalawang buffer, di ba? Ang ibig sabihin kasi ng buffer is yung data na binibigay sa'yo ng EA So, katulad ng RSI, isang data lang binibigay sa'yo nun kasi isang linya lang yun. Ang MACD is tatlo, di ba? Alam mo yun? Ayun yung buffer yung tawag doon, mga values na yun. So, ayun. So, tuturuan kung paano maglagay ng trailing at BE. Yung mga basics baga. One indicator basics. Bago kayo makapag-conceptualize talaga ng sa inyo, kailangan yung maintindihan muna kasi yung basics Of course, one indicator with dynamic lots. Yung mga nagko-compounding na yan. So, madali lang naman yan. Kung paano ba yung nangyayari yan. Developing, tapos syempre, yung is meron din tayong grid. Pero syempre, maraming customer na gano'n di ba? Maraming customer na naghahanap ng grid EAs So, pera na yun, di ba? Gawin mo na lang. Tapos, nabigyan mo ng Pero ako, personally, hindi ko na ginagamit siya sa personal kong trading accounts Pero pag may nagpapagawa, lang, bahala kayo, buhay niyo yun, o bayad na mga sa akin Ayun, ang trabaho mo lang naman is to translate di ba? Is to translate the strategy to an EA di ba? Okay, so ito, sample EAs, the hedging EAs, sample EA ulit na ADX. Ito, mga medyo advanced indicators na to, pero madadali lang din, kayang-kaya nyo rin to.
Of course, custom indicators, kailangan din 'to kung paano ba gumawa. Siyempre nakakita ka ng mga custom indicators sa market, 'di ba? So, hahanapin mo rin 'yan, 'di ba? Ayan, mga samples kung paano mag-invisible ATR. So, mga samples na lang 'to. So, I recommend na gawin mo. Ngayon, dito na tayo sa multi-indicator example. So, multi-indicator, multi-time frame, 'di ba? Nandito na yung mga pwede mo ng pagsama-samahin yung mga ano mo, yung mga indicators and strategies kung ano bang magaan. Tuturo ko rin sa inyo kung ano ba yung smart grid concept na hindi naman talaga smart. Pero sinasabi kasi nilang smart eh. So ayun. Ayun, marketing lang naman lahat yan. Of course, the drawdown controls, ito yung gamit na gamit ng mga prop-firm traders, EE prop-firm traders sa group. Of course, ito yung medyo advanced way of development. So meaning is mag-e-event sa may mangyayaring ganito, bago mangyari to, bago mangyari yan, saka magsisell. Mayroon, mga ganun baga. Medyo advanced na rin to. Kayang-kaya niyo yan, no problem. Kasi dahil sanay na kayo dito sa Module 3, pagdating ng Module 4, yan na yung mga ideas nyo papasok na, diba? Of course, nandito rin ang ating Module 5, which is price action concept. So, pinagsama-sama ko sila. Siyempre, nandito yung divergence, nandito yung market structure, nandito kung paano kinocode yun, diba? So, kung yun ang ginagamit mo sa iyong mga EAs, sa iyong strategy, makode natin yan. Support and resistance, di ba? ICT, the big candle entry. So, pero maraming nagbabash sa akin dito. Pero kayo bahala eh. Paggawa lang sa akin, nilalagay ko lang eh. Ayun. Tapos, syempre, time filters. So, di ko alam kung time filters is very important. So, dito lumalabas yung mga news filter, mga ano. Dito lahat yan. Hindi naman yung iba kasi ginagawa na lang time na lang, hindi lang sa magti-trade ng times. Ito yung hindi ka magti-trade ng London, magti-trade ka lang New York, di ka magti-trade ng Wednesday, ganun. Dito mo paano magagawa yan. Of course, yung multi-asset currency EA, yung tipong, yung CMS, alam niyo yung currency strength meter na EA? Mga ganon, yung tipong kukuha ka ng data sa ibang currency pair, tas yun yung gagamitin mo pang analyze ng pair mo ngayon. So, yun yung parang ano doon. Of course, ito isa sa mga pinaka is the Algo Trading 101. Yan na yung ano natin. So, kung paano ba talaga mag-analyze and paano mag-interpret ng backtest report, di ba? Ano dyan? Kasi yung iba naman kasi para mga timang mag-test eh. Papakitaan ka lang ng mga graph eh. Hindi naman marurunong magbasa yung mga yun. Tapos siyempre yung multi-terminal, kung paano nga ba yung multi-terminal and kung paano gumagana ang BPS. Of course, kung paano mag-deploy MT5, siyempre kailangan natin, ang dami nating concept na ginaaral. Siyempre kailangan natin mag-deploy. Itong copying EA, so ibig sabihin yung Waka Waka MT5, sinubukan natin kopyahin. Ayan, mukhang okay naman. Sample EA, of course, is another sample is the HFT EA. So kung trip nyo yun, pero I don't recommend that also. Pero tuturo ko pa rin naman kung paano gumawa. Syempre may mga special lessons yung kung paano gumawa ng isang IB, paano nga ba ang IB structure, business IB structure, kung paano mag-license ng EA, di ba? Yung tipong maglilimit ka, kung paano magbenta sa MQL5, kung paano mag-publish sa Telegram, yung gagawa ng sarili mong Telegram group. How to convert MT4 to MT5. Tapos kung gusto mo ng custom, ito mga advanced na to. Ayan. Ito distances between anyway. Tapos module 10 of course is quant optimization na. Meaning ito na yung nag-iisip ka na kung paano mag-deploy ng mga EAs, di ba? Tapos itong module 11 is mga iba't iba rin na na videos. Mga extra lang kasi ito eh. Tapos sa module 12 meron na rin basic programming, which is ginagawa ko pa. Siguro probably next week ko na yung dadagdag dito. Pero ayun, that's around Tapos itong mga videos na to is around 20 minutes to 1 hour. So ang dami nito. Ayun. Ayun lang naman yung coverage. Kung medyo nabamahalang ka sa 7599 at dito sa content na ito, ewan ko na lang sa'yo. Ayun lang naman. Kung gusto mo mag-enroll, nasa link ko.